Hello po mga kapatid. So ito ay i-discuss po natin yung water baptism. Para lang po may mapanood po ulit kayo kung gusto niyo po ulit maintindihan ng mas malalim pa o gusto niyo pong ma-review tungkol dun sa pinag-usapan natin last Sunday. So water baptism. So meron po tayong mga tanong na kailangan yung masagot. So ito po ay bago kayo magpabautismo. So unang tanong is, nagsisi na ba talaga ako sa aking mga kasalanan? So, naniniwala ba akong si Jesus lamang ang aking Panginoon at tagapagligtas? Pangatlo is, naiintindihan ko ba talaga ang kahulugan ng water baptism? Pang-apat is, ginagawa ko ba ito dahil mahal ko si Kristo at hindi dahil na-pressure ako ng ibang tao? Panglima is, handa ba akong sumunod kay Jesus kahit may pagsubok at pagtanggi? Tapos pang-anim is, handa ba akong mamuhay bilang kanyang disipulo araw-araw? So ito yung parang yung handa kang mamuhay na nakikita din ng tao na talagang ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So tayo is tumuloy na. So una, ito yung mga dapat malaman tungkol sa water baptism. So una is hindi ito ang nagliligtas sa tao. Hindi po ito ang nagliligtas sa tao, okay po? So, malalaman natin yan bakit hindi ito ang nagliligtas sa tao. Maadadaanan po natin to. And then, pangalawa is, ito ay isang panlabas na pagpapahayag ng panloob na pananampalataya kay Hesukristo. Kasi 'di ba yung pananampalataya natin, yung faith natin nasa loob 'yan. So, para yung katunayan, parang ano nyo, parang sa minamahal nyo. 'Di ba, pag mahal mo yung isang tao, nararamdaman mo yun sa kaloob-looban mo, 'di ba, na mahal mo. So, yung pagmamahal na yun dapat mailabas at ma-express mo panlabas para makita ng taong minamahal mo na mahal mo siya. Hindi mo ano, parang hindi nakikita mo ba yung nasa loob ng puso ko? Hindi naman gano'n, 'di ba? So, ipinakikita mo yung pagmamahal mo doon sa taong minamahal mo through action, na parang in the physical is nakikita yung yung manifestation ng pagmamahal na yon. So ganun din tayo na makikita yung talagang tunay na pananampalataya natin kay Kristo sa pamamagitan ng water baptism na ito. And then pangatlo, ito ay pampublikong pagpapahayag na ikaw ay kabilang na sa Kanya. Ayan po. So tuloy lang natin. So ngayon, pumunta naman po tayo sa susunod. Pangalawa, Mateo. Teka lang. Tama. So dito, sabi sa Mateo, chapter 28, verses 19 to 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan, ayan po bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ito pa, pangalawa, sabi sa Romans chapter 6, verses 3 to 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nailibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ayan, kaya nga pag nabautismuhan ka na, you are a new creation na sa Panginoon. So, mga dapat malaman at siguraduhin. Una, tunay kang nagsisi sa iyong mga kasalanan. So, naisip mo na ba, ano ba yung mga kasalanan mong nagawa? So, maganda na bago ka magpabautismo is isipin mo, ano ba yung mga kasalanang nagawa mo? Hindi lang ngayon kahit yung mga kabataan mo pa. Kasi minsan, yun yung panahon na hindi mo pa kasi kilala si Jesus Christ, hindi ka pa nabubuksan sa katotohanan. So, maaring dati, mangungupit ka. Dati, super kang sinungaling. Kung dati, nananakit ka. Yung dati, parang wala kang sinisino-sino. Kung yung dati, na parang masagutin ka sa iyong mga magulang. Kung dati is maldita ka, yung mga ganun ba? So, ang dami nating kailangang isipin. Ano ba yung mga kailangan nating ihingi ng tawad? Kahit yung mga dati pa, hindi lang po ngayon, okay?
Kasi po, kahit po yung mga ginawa natin nung kabataan natin is nakakaapekto po sa nangyayari sa buhay natin ngayon. So, ibig sabihin, hanggat hindi natin ihihingi ng katapatawaran sa Panginoon at hindi natin nare-renounce yung mga bagay na yun, kahit ginawa natin yun nung kabataan pa natin, yun po ay hinahawakan ng mga demonyo. Okay po? Ginagawa po nila yung legal, parang, ano nila, parang pinanghahawakan nilang pinanghahawakan nilang open door na napasukan nila. Parang, ano ba tawag doon? Legal right. Okay po? Yung mga legal right. So, kailangan isipin po natin, ano ba yung mga bagay na, o mga kasalanan na dapat natin ihingi ng kapatawaran, na dapat nating pagsisihan. So, sabi nga, ang bautismo ay para sa mga nagsisisi na at tumalikod sa kasalanan. So, kailangan nating isipin, nagsisi na ba talaga ako? Tumalikod, maaaring kung hindi ka man tumalikod sa kasalanan at magpapabautismo ka at ready ka na talagang tumalikod sa kasalanan, wala pong problema yan. So, you are committing your life na magsisisi ka, tapos after mo magsisi is talagang gusto mo nang i-commit na tumalikod na sa kasalanan. Okay po? So, sabi dito sa Gawa, chapter 2, verses 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, importante po na pagsisihan muna natin yung mga kasalanan natin, talikuran natin ang mga kasalanan at magpabautismo tayo. Okay, so kung walang repentance, walang pagsisisi, ay mahirap po yan magpabautismo tayo. So habang hindi pa po kayo hindi pa na dumadating yung araw ng bautismo, so ito na po, simulan nyo po yung bagay na yan. And then next, mga dapat malaman pa is number 2. Naniniwala ka kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, si Jesucristo ba talaga ang pinaniniwalaan mong Panginoon? Pinaniniwalaan mo ba talaga siyang tagapagligtas mo? Sure ka ba talaga yan? Sure ka ba talaga dyan? Kumbinsido ka ba na ba talaga dyan? Wala ka na bang doubt na talagang si Jesucristo nga ay Panginoon, si Jesucristo nga ay tagapagligtas? Baka nagmumuni-muni ka ba dyan? Baka may iniisip ka pa dyan na parang hindi ka pa naniniwala. So, mahalaga po na alam mo, kumbinsido ka 1,000% na talagang si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas. Dapat wala pong doubt sa puso nyo yan. And then, sabi nga, hindi sapat ang tradisyon o impluensya ng pamilya. So, hindi po tayo nagpapabautismo, dapat hindi tayo nagpapaapekto sa tradisyon. At hindi rin tayo nagpapa-impluensya sa pamilya. Kasi sabi nga, tulad ng pananampalataya, personal po yan. Kumbaga, si Sis Rosalie, hindi siya maliligtas ni, parang, kung si Sis Rosalie ang nananampalataya, at si Kuya Jenly ay hindi, si Sis Rosalie, madadala niya si Kuya Jenly, hindi po ganon. So, si Kuya Jenly, yung pananampalataya niya kay Jesus Christ, yun po yung mag-aano sa kanya, magdadala sa kanya sa Panginoon. Kumbaga, personal po ang pananampalataya. So, ibig sabihin, kahit sa pagbabautismo po, dapat hindi tayo na-influensya ng pamilya, pero alam natin sa ating isip, sa ating sariling desisyon na ikaw ay hindi nagpa-apekto sa kahit ano, na talagang ikaw sa sarili mo, you are convinced na talagang gusto mong ipakita na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo dahil naniniwala ka sa Kanya bilang tagapagligtas mo at Panginoon. So sabi nga dito sa Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Parang ganito yan eh. Diba? Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan. Ibig sabihin, kung talaga sumasampalataya ka, syempre, magpapabautismo ka. Parang katulad nung shinera ni sino ba 'yon? May nag-share sa isang kandake na kumbaga nung nalaman niya yung katotohanan tungkol kay Jesus Christ, sabi niya, may dahilan pa ba para hindi ako magpabautismo? Kasi nabuksan yung isip niya sa katotohanan, nalaman niya yung katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Parang
Alam niya sa sarili niya, parang wala ng dahilan para hindi ako magpabautismo. Kaya doon sa dinadaanan ng karwahe, oh, may tubig, bautismuhan mo ako, talagang nagpabautismo agad siya. So, ganun siya. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, walang dahilan para hindi ka magpapigil. Walang dahilan para hindi ka magpabautismo. So, ayan po ang katotohanan ng ating pananampalataya. And then, pangatlo, nauunawaan mo ang kahulugang bautismo. Ano ba talaga? So, maganda po is, sauluhin natin tong parte na to. Sauluhin natin na hindi lang sa nakikita, kailangang isa puso natin. Ang pagkalubog sa tubig ay sumasagisag sa pakikiisa sa kamatayan ni Kristo. Ang pagkalubog sa tubig ay sumasagisag sa pakikiisa sa kamatayan ni Kristo. Tapos, pag-ahon sa tubig, ito naman ay sumasagisag sa bagong buhay kasama niya. Hallelujah! Ang pag-ahon sa tubig ay sumasagisag sa bagong buhay niya. Hallelujah! So, wag niyo po itong kalimutan, okay? And then, sabi nga sa Romans 6, chapter 6, verses 3 to 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing sa kanya, kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Tapos, pang-apat, ginagawa mo ito ng kusang loob. So, pinaka-importante na hindi po kayo napilitan, kundi ginagawa nyo po or gagawin nyo po ito ng may kusang loob. Hindi dahil sa pinili ka ng pamilya, kaibigan, kakilala, pastor o ng simbahan o kung sino man, kundi dahil nagkusa ka at naiintindihan mo ang pinapasok mo. Okay po? And then, panglima, handa kang sumunod kay Kristo habang buhay. Kasi ito ay parang commitment, parang sa pagkinasal kayo, you are committing your lives. Kasi 'di ba, pinatunayan mo, parang inexpress mo na mahal mo. Si Kuya Jelly, inexpress niya na mahal niya si Sis Rosalie, 'di ba? Dahil mahal niya si Sis Rosalie, ipinakita niya through action na mahal niya. And then anong kasunod nun? Natapos na lang ba doon sa ipinakikita niyang mahal, yung date, yung ginagastos niya si Sis Rosalie pag nagde-date sila? Doon na lang ba natapos? Hindi. Ang sumunod ay commitment. Nagkaroon siya ng commitment sa pamamagitan ng kasal. Pag sinabi mo kasing kasal, kayo ay nag-commit na you will live together until death do you part, di ba? Until death do us part, para hanggang kamatayan. So, ganun din po tayo. Okay? Tayo po ay handang sumunod kay Kristo habang buhay. So, tayo po ay nakikipag-commit, nagkakaroon ng commitment sa Panginoong Jesucristo. Kapag po tayo ay talagang nagpabautismo kasi naiintindihan natin, nakikilala talaga natin ang Panginoong Jesucristo. At syempre, tayo ay nakikipag-commit na mamumuhay at susunod sa Kanya habang buhay. So, sabi nga dito, ang bautismo ay simula ng buhay ng pagiging alagad. Hindi ito katapusan. Ito po ay simula. Okay? Ito po ay simula. At hindi katapusan. Simula pa lang po yan. Okay? And then, sabi nga dito sa Lucas, chapter 9, verses 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, sa pagsunod ka sa Panginoong Jesucristo, dapat maging handa ka. Okay po? So, dahil hindi natin alam, kalimitan talaga po, pag sumusunod tayo sa Panginoon, may mga ipapadala ang demonyo para tayo ay i-discourage, para tayo is tumigil sa mananampalataya. Pero sabi nga, dapat araw-araw nating pasanin ang krus na yon, krus ng persecution. Dahil kahit may persecution, kahit may lumalaban, nagpipigil, tutuloy pa rin tayo, hindi tayo magpapapigil at hindi tayo magpapatalo at susunod pa rin tayo sa Panginoon. And then, tuloy-tuloy tayo.
So, pang-anim, handa kang ipahayag ang inyong pananampalataya sa publiko. Ibig sabihin, hindi ka mahihiya. Hindi mo ikakahiya si Kristo. Hindi mo ikakaya ang Panginoong Diyos. Lalo na kapag itatanong ka, anong religion mo? Anong religion mo? Tapos baka isip mo, ay, nahihiya ako dahil, baka sabihin nila, alive-alive ako. So, syempre dapat hindi mo ikakaya ang Panginoong Kristo, 'di ba? So baka sabihin mo, Jehovah po ako, hindi po ako alive-alive. Yung mga ganun. Kasi alam mo ba, dati naranasan ko din yan eh. Ang inaano talaga ng mga tao, alive, alive, alive forevermore. Yun daw. So, anong masaya? Anong masama doon, 'di ba? Anong masama doon dahil tunay tayo ay buhay kailan pa man dahil meron tayong buhay na walang hanggan sa Panginoong Kristo. 'Di ba? Sabi nga, ang sino mga kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Okay po. And then pang-pito, nauunawaan mong hindi inaalis ng tubig ang kasalanan. Hindi po ang tubig ang nag-aalis ng ating kasalanan. Hindi po ang tubig ang nag-aalis ng kasalanan, kundi ang dugo lamang ni Jesus ang naglilinis ng kasalanan. Hindi po ang ating pananampalataya ang nag-aalis ng kasalanan. Hindi po yung mga mabubuting gawa ang nag-aalis ng kasalanan, kundi ang dugo lamang ni Jesus ang siyang naghuhugas at nag-aalis ng ating mga kasalanan. Huwag po nating kakalimutan yon. And then, sabi nga dito sa 1 John 1-7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya sa nasa liwanag tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ang dugo ni Jesus sa kanyang anak. And sabi din dito sa Efeso, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, yung pagkatubos sa pamamagitan ng dugo, bukod, ang ibig sabihin nun ay tayo din, yun din yung naglinis sa ating mga kasalanan. So, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So, mga dapat malaman at siguraduhin. Pang-walo, may hangarin kang mamuhay sa kabanalan. So, ninanais mo na, hinahangad mo na dahil gusto mong sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, mamuhay hindi sa kasalanan, kundi mamuhay na sumusunod sa Panginoon. Pag sinabi mong mamuhay na sumusunod sa Panginoon, iyon ay ang mamuhay sa kabanalan. Iyon po yung ibig sabihin doon. Kasi once na talagang sumusunod ka sa Panginoon, once na obedient ka talaga sa Panginoon, ibig sabihin, you are walking in the path of holiness, righteousness. Kasi yun yung path patungo sa yung path na sumusunod tayo sa Panginoon. Iyon yung path kung saan talaga tayo ay mababago. Pagtais talagang nababago pa ng banal na espiritu, ibig sabihin papunta tayo sa daan at pamumuhay ng kabanalan. So sabi nga, hindi ka magiging perpekto agad. Ayan po yung pagkakamali ng iba. Hindi po nila naiintindihan ang pagbabago ay proseso. Ang pagbabago po ay proseso, hindi yung kunwari, nakilala mo si Jesus nung linggo na para bang ang tingin na agad ng tao sa paligid mo, dapat hindi ka na agad nagkakasala. Dapat perpekto ka na agad. Ano yon? Magic. Hindi po, wala pong magic sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay talagang, kahit sabihin natin na galing ka sa isang Christian family, parang lumaki ka sa isang Christian family, sigurado napakadaming ginawa ng demonyo simula ng kabataan mo. At yung mga nangyari sa'yo ng kabataan mo, yung mga pananakit sa'yo, yung mga alipusta, yung mga paghihirap, lahat po yun ay nakaapekto sa ating kaluluwa. So, part ng paglapit natin sa Panginoon is, yun yung pinapagaling niya. Pinapagaling niya yung ating kaluluwa sa lahat ng mga sugat na natanggap ng ating kaluluwa simula pa lang nung pagkabata natin. So, ibig sabihin, bukod sa nung nakilala mo na si Jesus, in your spirit, parang natagpuan mo na ang Panginoon at siya ay, alam mo yun, working in your spirit.
Spirit. So, yung banal na Espiritu, nananahan po siya sa Espiritu din ng Diyos na nasa atin, na ibinigay ng Panginoon, na nawalan ng connection dahil dati, nung nasa mundo pa tayo, bulag tayo, bingi tayo sa boses ng Panginoon, bulag tayo sa katotohanan. So, nung natagpuan natin ang Panginoong Hesukristo, nanampalataya at naniwala tayo, yung espiritu natin ay naging active. Yung parang nabuksan yung mata, nabuksan yung tainga, nalaman yung katotohanan, nabuhay ang ating espiritu. Pero hindi ibig sabihin na nabuhay na yung espiritu is gano'n na rin na perfect na agad yung kaluluwa natin. Hindi po. Ang kaluluwa natin kalimitan ay sugat-sugat. Ang kaluluwa natin ay parang puzzle. Piece of puzzle siya. Piece of puzzle na may iba't ibang parte na nawawala. Puzzle. Or sabihin na natin na parang isang salamin. Isang salamin na nabasag. So dahil nabasag, dahil sa mga trauma, dahil sa mga hindi magagandang naranasan natin, hindi lang siguro sa pagkabata habang tayo ay lumalaki, sa pagkakaroon ng broken family, sa pagkakaroon ng walang tunay na magulang, sa pagkakaroon ng hindi tamang edukasyon, hindi tamang pagpapalaki. So lahat po yun nakaapekto sa atin. Nakaapekto sa isip, paano tayo mag-isip, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo kung paano mag-react yung emotion natin. So, kalimitan, yung reaction ng emotion natin, kasi pag sinabi mong emotion, parte po yan ng kaluluwa. So, yung mga hindi natin tamang nararamdaman, ang ibig sabihin, nagpapaliwanag yon na may parte sa kaluluwa natin na kailangan ng kagalingan. At iyon po yung tatanggapin nating kagalingan. Okay, kagalingan sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Makakatanggap po tayo ng kagalingan. So, masyado na pong mahaba yung pagpapaliwanag ko. Okay. So, ngunit may tunay kang pagdanais na sundin ang Diyos. Okay po? And then, tayo. Ano ba yan? Ba't ayaw lumipat? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Wow, hallelujah. Totoo po yan. And then pang-siyam, nauunawaan mo ang ebanghelyo. So, ano ba talaga yung ebanghelyo, yung magandang balita, yung scripture? Ang sabi nga, ang ebanghelyo ay, ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kay Jesus. Hindi po yung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi po yun. Mali yun, okay? Ang kaligtasan ay sa pagpapabautismo. Ay, hindi po yun. Ang kaligtasan ay sa pag-join sa church na ganito. Hindi po yan, okay? Ang kaligtasan lamang po ay sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, yung biyayang ibinibigay ng Diyos ay yung biyaya, ibibigay ng Diyos yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, kailangan talaga muna ay manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. At maintindihan natin na iyon ay biyaya ng Diyos. Hindi po dahil sa sarili nating effort, sa sarili nating gawa. Hindi po iyon ay biyaya ng Diyos. And then, sabi nga sa Efeso, chapter 2, 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay? Dahil lang ito sa kagandahang loob ng Diyos. Pang-10, handa kang maging bahagi ng isang lokal na iglesia at lumago bilang disipilo. Pag sinabi po iglesia, church po yan, okay? Hindi po yun yung iglesia ni Kristo, okay? So, maging part ka ng isang lokal na church, okay? At lumago ka bilang disipulo. Kasi ang lahat po ng nananampalataya kay Jesus Christ ay
kailangan pong matrain, kailangan ma-nurture, kailangan lumago, lumalim sa Panginoon. At isa pong way ay ang maging disipulo, okay? Kung tayo po ay naniniwala na nananampalataya tayo ay sumusunod. Ang lahat ng sumusunod ay dapat isang disipulo. So, ganito. Ano ba yon? Handa kang maging bahagi ng isang lokal. At ano yung mga dapat nating gawin? Dapat ipagpatuloy natin ay ang pagbabasa ng Biblia, panalangin, so pakikipagtipon sa mga mananampalataya, ito po yung sa church, paglilingkod, pagsuserve sa ministry, kung anong kaya nyong gawin. Hindi po yung hindi kayo marunong sumayaw, pero ang papasukan nyo ay parang, ay hindi yan. Lahat naman possible. Kung ano yung nasa heart nyo, kahit hindi kayo marunong, si Lord yung magbibigay sa inyo ng power. I-empower niya kayo para magawa niyo yung mga bagay kahit hindi niyo kayang gawin. Iyon lang po, sa totoo lang po. Kaya po yun ng Panginoon. Walang imposible kasi sa Kanya. So, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, ito po yung pag-share natin ng magandang balita tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. So, kung ano yung nakalagay dito, yun din po yung pwede nating i-share. Kung ano po yung testimony ng buhay nyo, yun po yung pwede nating i-share. Makita nila ang pagkilos at pagbabago na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, makikita nila at makikita nila na yung pananampalataya natin ay hindi lang sa bibig, kundi may power talaga tayong na-receive na nagbago ng buhay natin. Hallelujah. Sabi nga po dito sa mga gawa, chapter 2 verses 41 to 42, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. Ayan. So, ibig sabihin kung naniniwala ka talaga, it will lead you to be baptized. Iyon po yun. At nadagdagan pa ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, after baptism, yun nga yung nag-aaral na. So, para mas lumalim sa pananampalataya. So, magsama-sama bilang magkakapatid pag-attend ng church. So, magsalos-halos sa pagkain ng tinapay. So, kasama to yung fellowship and communion. At manalangin. So, importante po ang prayer sa buhay mananampalataya, okay? Buhay mananampalataya. Yan po yung parang parang pag sinabi mong Kristiyano ka at naniniwala ka sa Panginoong Hesus, dapat hindi mawawala sa buhay mo ang panalangin. Kasi ang panalangin po ay parang oxygen natin yan. Oxygen po natin yan, tayong mga mananampalataya kay Jesus Christ. So, kailangan po tayong patuloy na nananalangin. Okay po? And then, ito po ay napakahalagang paalaala sa ating lahat. Ang water baptism ay hindi requirement upang mahalin ka ng Diyos. Parang, kailangan magpabautismo ako para mahalin ako ni Lord, para tanggapin ako ni Lord. Hindi po yun, okay? Kundi isa lamang po ito po ay isang utos ni Kristo na sinunod ng mga taong tunay na sumasampalataya sa Kanya. So, kung ikaw talaga ay nananampalataya at ikaw ay nagpabautismo, sumusunod ka sa Panginoong Hesukristo. Hindi ang bautismo ang nagdudulot ng kaligtasan. Sino ba ang nagbigay ng kaligtasan? Ang Panginoong Hesukristo. Iyon po sa pananampalataya kay Jesus Christ, at sa kagandang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan. Ito ay isang makabuluhang hakbang ng pagsunod at pampublikong pagpapahayag ng pananampalatayang mayroon ka na kay Hesukristo. Ayan po ang baptism. Okay po? Yan po yun. Yung baptism. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag niyo po itong kakalimutan. God bless po sa inyong lahat!